Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, isa pong regalo ng ating human intellect ay yung kapasidad natin na makaalala. At pag po nakakaalala tayo, ang ibig sabihin po nun ay okay pa yung paggana ng ating utak. Pag nakakaalala po tayo, ibig sabihin po nun, marunong tayong mag-appreciate ng mga bagay-bagay sa buhay. Kapag po nakakaalala tayo, ibig sabihin po nun, nagpapasalamat tayo. Mga kapatid, ngayon pong huling araw ng ating simbang gabi, makikita na po natin sa dalawang pagbasa natin ngayon, yung kahalagahan ng pag-alala. Sa ating unang pagbasa ngayon, ninais ni Haring David na magpatayo ng templo para sa Diyos. Pero po ano ang naging tugon ng Panginoon sa kanya? Ipinaalala ng Diyos ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya. Pagpapatunay ito mga kapatid na lahat ng kung ano ang mayroon kay Haring David ay mula ito lamang sa pagpapala sa kabutihan ng Diyos. He did not merit all these things that he possessed by his own capacity, by his own performance, but everything that he had came from the Lord. Kaya sabi ni Yahweh sa kanya ng Panginoon, siya ang magpapatayo ng templo at siya ang gagawa ng templo para sa kanya. At yung templo na yan ay yung sa ating puso. Ibig sabihin po nun, isa puso natin ang pag-alala natin sa lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin yung tinatawag na Canticle of Zechariah o Benedictus. Ito ay awit ng papuri ni Zechariah sa kabutihan ng Diyos. Sa kanyang awit, inalala niya ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa lahat ng pagpapalang natanggap nila. At yung pinakamalaking pagpapala na yon ay nang tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na sila ay magkakaroon ng anak. Mga kapatid, sa darating na pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, alalahanin natin ang lahat ng pagpapalang meron tayo. Alalahanin natin yung mga taong nagsakripisyo para sa atin. Alalahanin natin lahat ng pagsisikap natin at pagsasakripisyo na siyang magiging inspirasyon natin na huwag tayong susuko sa kahit ano pa mang hamon ng buhay ang dumating. Sapagkat kapag inaalala natin, tayo rin ay nagpapatayo ng magandang pundasyon. Maalala natin na mataas at solid at matibay yung pundasyon natin sa mga nakaraang karanasan natin na siya nagpapaalala, hindi tayo agad-agad susuko. Higit sa lahat, maaalala natin at alalahanin natin na ang Diyos mismo ang siyang pundasyon natin. At kapag ang Diyos ang naging pundasyon ng buhay natin, anumang bagyo, unos ang tumating sa buhay natin, hindi tayo magigiba, hindi tayo susuko, hindi tayo titiklop, sapagkat mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.